Hello. So, sa mga nanonood, na-hack ang ating Axie account. So, malamang nag-iisip kayo paano nangyari yun. Bigyan muna natin ng konting context kung paano at ano yung nawala sa atin. So, kagaya mo siguro, kung nanonood ka, malamang nagbabalak ka or siguro currently meron kang Axie at sumakay ka dun sa hype para sa chance na kumita sa Axie Infinity. And kung makikita natin dito, ganun din ang ginawa ko. Bumili ako ng tatlong Axie. Si Best Breed, Class S, si Complex Cafe, at saka si Axie 179 7491. Punta natin sila. So, ganda sila, mga pure. Mga pure Axie. Yan, tingnan nyo dito. Ito isa na ban. At saka itong si Best Breed Class S. Gumastos ako ng around 0.6 Ethereum na nagkakahalaga ng around 60,000 pesos. And nilalaro ko na siya for 2 days kasi 2 days na ako sa Axie Infinity. Although ngayon medyo lag yung server, medyo mahirap maglaro. Pero tiyaga lang. Tinitingnan natin kung ano yung pwede nating matutunan, and at the same time, nag-enjoy na din ako sa mismong mga games kahit medyo nagloloko yung server. So yun, ngayon sa present, makikita nyo naman siguro na merong record na gifted. Ito yung sign na na-hack tayo. Gifted siya kaninang alas 3 ng madaling araw. And normally yung gifting nangyayari yan kapag meron kang mga scholar. Yan, bibigay mo muna sa kanila yung Axie mo para sila yung mag-farm. Tapos share kayo dun sa SLP. Pero this time, wala pa akong scholar kasi 2 days pa nga lang ako sa game at nag-aaral pa lang tayo. So, ang salarin ay si Lunasian 1223944. Malamang isa tong dami account. Kasi pag pinuntahan natin, wala siyang kahit na ano. Ginawa lang siya siguro for the sake of transferring or ipasa yung Axie. So, paano nila na-transfer? So, walang kahit na anong way para mabawi to. Kasi nga, blockchain transaction. Actually, nag-email na rin ako sa support ng Axie or ng Sky Mavis. Nag-post na rin ako sa Discord. And isa pa nakakatawa sa Discord, pag nag-post ka doon na meron kang problema, meron mga susubok sa yung uto or manggulang. So nagulangan ka na, tatry ka pang gulangan ng iba doon. Saan ba yun? Meron akong ditong isang Discord transaction na sinubukan niya pang kunin yung account. So makikita mo dito. Ayan, ito si Jan Trap. Sinubukan pa niya i-fish gamit yung Discord. Pero anyway, sa ibang usapan yan. So ingat kayo kung naglalaro kayo ng Axie, nandun kayo sa Discord, ingat kayo, maraming gago doon. Balik tayo dito sa pagkakahack sa akin. So ano ba yung theory ko paano ako na-hack? Kasi malamang na-hack ako so may way. Meron ako isang pagkakamali kasi bago lang ako sa crypto. This is my first time ever touching cryptocurrency in recent times. Though matagal ko nang alam ang crypto pero ngayon ko lang actual na naranasan pumasok sa crypto business. So kung nag-Axie ka, malamang meron kang Ronin wallet. Nung ginawa mo yung Ronin wallet mo, may binigay sa'yo na passphrase na 12 words na kailangan mong itago kasi yun ang gagamitin mo pang recover ng account if ever or pang transfer ng account. So, unang pagkakamali ko, kinopy-paste ko yung mga words. Dapat na lang siya. Sinave ko siya, sinulat ko siya sa papel
or basta hindi ko siya dapat kinopy-paste at pinaste sa isang ah, sa Google Keep ko. So, doon ko siya pinaste. And apparently, nagkaroon ng access for some reason yung hacker doon sa Google Keep ko. Ah, yun nga, kaninang maga, nagsimula na silang mag-transfer. Ang sigurong pinakamahirap i-absorb dito sa pangyayaring to is yun nga, dahil sa crypto siya, hindi siya reversible. So, nakikita ko na kung mapatunayan ko man to with Sky Mavis dun sa support ticket ko sa kanila, hindi ko din alam kung paano nila gagawin. Kasi nag-uusap-usap kami magkakabarkada kanina, yung mga tropa ko na naglalaro ng Axie. Maraming kulang. Maraming kulang sa security ngayon ng Axie Infinity, kung saan pag nag-gift ka, pwede yun i-gift agad, which is yung nangyari dito sa aking mga Axie. Nung yung hacker gift siya, na-gift din niya agad, tapos yung pinag-giftan niya, yun naman yung nagbenta sa market. So, masyadong mabilis nangyayari yung mga transaction at wala kang, yun nga, kumbaga sa analogy, para kang nasa kalsada, tapos nadukutan ka, tapos ang bilis na ipasa. So, kahit mahuli ng pulis yung snatcher, kung di nila makukuha yung dulong pinasahan, wala nang way para mabalik sa inyo yung cellphone. Oo, pwede nila ikulong yung unang snatcher, yung namukaan mo. Which in this case ay si Lunasian 1223944. Pero hindi na mababalik sa iyo yung item. Lalo na kapag nangyari dito, nabenta na. Kasi hindi naman kasalanan nung huling na pagbentahan na nakaw pala yung Axie na meron sila. So, ang mayroon akong mga naiisip kung paano sana better ma-handle ni Axie Infinity itong mga ganitong sitwasyon. Una, dapat hindi pwedeng giftan yung mga bagong account. Na-brought up na din ito ng mga tropa ko kasi sabi nila, para to sa mga scholar kasi. So, kaya madali dapat mag-gift. Pero kung magiging scholar ka, siguro dapat meron silang friendship mode, or parang sa Steam, hindi ka pwedeng basta mag-gift kung hindi mo sila friend. I mean, kung magkakaroon kayo ng scholarship manager relationship, dapat meron kayong meron kayong at least connection na yun nga, kagaya sa Steam, kailangan friend mo muna sila. So yung sa Steam nga medyo mahirap kasi 7 days dati, tapos naging 30 days bago ka pa mag-giftan ng friend mo. Kaya yun nga, para ma-circumvent yung gantong klase ng hacking, yung na-hack, tapos i-gift dun sa dami account, tapos pagpapasapasahan. Yun yung isa. Yung isa pa is since crypto to na handled ng iisang company, which is si Sky Mavis. Tingin ko may way sila to implement a two-factor authentication sa loob lang ng Ronin market, or ano ba tawag nito? Axie Infinity Marketplace. Kasi meron kang email account kung saan pwede mo siyang gawa ng two-factor authentication kapag ka nag-gift ka. Yung selling, okay lang na walang two-factor yun kasi technically nagsisell ka eh. So, yun ang isa naming nakikita na way para to better secure the system. Kasi maganda tong Axie Infinity, kaso nga lang it would degrade kung maraming mga taong magagay sa akin, kung saan madidisheartened or baka hindi magtuloy dun sa game dahil nga sa mga gantong pangyayari. Kasi hindi naman biro yung pinag-uusapan natin pera, although to be fair with them, nag-boom kasi to eh. Hindi to ganto kalaki a month ago or 2 months ago. Biglang-biglaan. Kaya nga
Pag nakita mo yung mga support ticket, bagong-bago lang yung mga hacking techniques kasi nga or yung mga hacking events kasi ngayon pa lang nagkaroon ng enough value yung mga Axie for them to attract hackers para worthwhile kumbaga dun sa mga hacker yung panghahack ng account. So makikita nyo, kailan ko lang binili? July 20 na madaling araw. Actually, wala pang isang araw pala. Kahapon lang ng madaling araw ko siya binili. So, and nawala na siya today. One day, imagine. Nawala siyang parang bula. And actually, meron pa ako natitirang wet nun na worth $20 na wala din siya. Sinama na siya nung hacker. Ngayon, ano pang pwede nating gawin na meron na ngayon to secure yung account? So, sa Ronin account mo, kung makikita nyo dito, may way to better secure it. Pagpunta ka dito sa you can connect a hardware wallet. So, ano ba yung hardware wallet? So, ito yung gamit nila dito, Trezor, kung saan meron kang physical device na kailangang isaksak sa computer mo to basically import. Select an account you want to view one at a time. And I believe, pero hindi ko pa ito natatry Hindi ko alam kung saan nakakabili pati nitong Trezor na to. Yun, connect it one at a time. And basically, alam ko pwede mong in and out yung wallet sa device gamit yung Trezor. Correct me if I'm wrong sa mga nakagamit na ng Trezor. Yun. Sige nga, tingnan natin kung sino. Meron na akong hula kung sino yung nang-hack ng account ko. Actually, ito siya. Si Sherlock. Kasi siya yung bumili. Binenta kasi nung first dummy account yung ito. Binenta nung first dummy account yung Axie. So dito. Ito nabanto kasi pinagpasa-pasahan nila So makikita mo sa history niyan, sa akin yan, unit test. Tapos kinuha ni seller, binenta, tapos binenta ulit. Na-flag ngayon si New. Na-flag siya na ayun, naban ngayon yung Axie. Sino pa? Ito, napansin ko, laging binibenta ng bagsak presyo ni Lunasian, sasaluhin ni Sherlock. Tapos si Sherlock ibebenta agad. So, kumbaga sa red flag yun ganong kakabilis benta. Actually, itong 1 hour na to, malamang dahil yan sa tagal ng may bumili. Pero malamang pagkapasa niya, pagkabili niya ng 0.14, sabay benta agad niya ng 0.2. Paano ko nasabi na si Sherlock ay isa sa kasabwat? Kasi ang bilis niya rin ginawa yun dun sa isa. So, same time. So, meaning, paano niya nabilihan yung same person? Kasi sa marketplace, sobrang dami nagbebenta, di ba? Ang hirap makaulit ng bili dun sa same person. So, nabilhan niya yung same person, which means na malamang inabangan niya sa market. So, ngayon, itong si Sherlock, siya na ngayon yung prime suspect ko. sana pag inimbestiga ni Sky Mavis or ni Axie Infinity, sana siya or sana hindi. Either way, at least malaman lang natin yung totoo kung siya talaga. Siya lang yung possible na pwede ko ngayong i-pinpoint or at least pwedeng pa-investigahan. Kasi kung makapansin mo, meron siyang mga Axie na nababan. And kung makikita mo, mahilig siyang bumili ng Axie. Ayan sa mga Lunasian. So yung mga Lunasian, yan mapapansin mo yan. Ito, si Lunasian binili kay DG sa itong Axie na to. Tapos sabay benta rin at the same time. Mas mababang presyo. Mas mataas lang ng konti. Tapos naka-Sherlock na. Malamang i-honor niya rin to. I-resell or something. Baka mamaya wala na sa kanya yan. Ito, kagaya nito.
Malamang binili niya rin to sa isang Lunation account. Mapapansin mo yun eh. So, kagaya nitong si Mariela. Nararamdaman ko na si Mariela ay isang biktima ng hacking. Kasi hindi naman niya sinel eh. Nakita mo wala siyang selling na nangyari. Gift niyan sa isang Lunation. Tapos sobrang mura kasi kung i-resell niya yan, dapat same presyo din lang, di ba? Pero yun, gift niya sa isang Lunation. Ito kasi yung default na name eh, yung Lunation. Binenta ng 0.11, binili ni Sherlock. Tapos ngayon, binibenta na ni Sherlock at a price na double. So, mataas ang kutob ko na itong Sherlock account ay isang ito yung end person. Siya yung end person nung mga hacking na nangyayari. And sana mabigyan ng hustisya yung mga na-hack. Kasi hindi lang dahil sa nawalang pera. Para din kasi naniniwala ako dun sa idea nung Axie Infinity. Kaso lang masisira yung Axie Infinity kapag tuloy-tuloy na ganito. Kasi nag-a-appreciate yung value ng Axie kapag dumadami yung tao sa Axie Infinity. And ito yung best way to deter yung mga tao sa Axie Infinity, maglaro sa Axie Infinity. Yun. So, nabigyan ko na kayo ng tips paano i-secure. I-connect nyo yung hardware wallet nyo. Or, huwag kayong gagaya sa akin. Huwag nyo i-copy-paste yung passphrase nyo into any digital medium. Kahit saan pa yan. May nakita akong post, ginawa niya. Sinulat niya sa papel. Sulat niyo sa papel, tapos itago niyo sa wallet. Kasi hindi biro yung pinoprotektahan nun. Ayun lang. Malungkot, pero lesson learned. Buti na lang hindi lahat ng pera ko nandito. I invested what I could lose. Kaya medyo hindi ganun kasakit. Pero na-imagine ko yung meron mga nakikitang post ng mga na-hack na they have invested all of their savings on this game para ma-hack lang. And yun yung mga masakit na kwento. So, nag-research din naman bago pumasok dito in terms na yun nga, best tip is kung papasok ka sa crypto, don't invest what you cannot lose. Kasi there's a high chance na kung di ka man malugi, ito yung isang malungkot. Pwede ka ma-hack. And dahil nga wala namang governing body sa crypto or irreversible ang mga transaction, you don't know if you could get your money back. So, yun. Popost ko to sa YouTube. At sa mga nanonood ngayon, please like and subscribe. I-share natin to. Sana marami tayong matulungan para maprotektahan yung mga account nila. At yung mga bago pa lang gagawa ng account, please lang, huwag nyo i-copy-paste yung passphrase nyo. Isulat nyo sa papel. Yun lang. At kung meron kayong mga tanong, itanong nyo sa comment section. And try kong gumawa ng follow-up video para sagutin yung mga tanong nyo. And kung naglalaro kayo ng Axie, tuloy nyo lang yan and keep safe and have a nice day.